So, for now, ito pa lang yung project natin na additional. Soon magre-raise tayo ng mga itik doon sa taas. So, piniprepare lang namin yung location tsaka yung area. At hello mga ka-farmers. So, bababa muna tayo sa ating pond area. Yan. So, patapos na natin mag-check doon sa taas ng mga alaga natin. So, yun nga, yung ating mga alaga is naging vegetarian na. Hi guys! So, ito yung mga alaga namin manok na vegetarian. Yan. So, wala sila yung naunang kumain ng kamote. Ayan. So, naubos na lahat yung laman ng kamote doon sa kabila. Ayun. So, wala na kami nakuha doon. Ayan. So, ito na sila ngayon. So, dahon naman yung kinakain nila. Ayan. Dahil wala ng laman. So, fair-range chicken is a happy chicken. Happy farming. So, ngayon iti-check naman natin yung mga maliliit nating hito. So, magto 2 weeks pa lang ngayon yung ating mga hito. So, iti-check muna natin yung mga fingerlings ng ating mga hito. So, ito yung first batch natin na papalakihin dahil sa good thing na dahil binigyan ng program ng fisheries yung cousin ko na mag-breed at saka mag-alaga. So, ngayon meron na kaming proposal na inihanda and hopefully matuloy na nga mga ka-farmer na mabigyan kami ng additional na feedings. Pasensya dahil medyo maputik yung aming daanan dito sa farm dahil gubat nga yan. So, yun yung daan. So, kaya medyo madulas yung yung dinadaanan dito. And papunta na tayo ngayon. So, hindi pa naman kasi na fully develop yung farm or yung area na to dahil sa ang dami ding ginagawa ng pinsan ko. So, sa ngayon siya lang mag-isa yung gumagawa ng lahat ng gawain dito sa bukid. So, yung mga ibang financial na mga aspect naman kahit paano. So, pagtutulungan naman namin. So, yan. So, andun siya sa kabila. Yun. So, kaikot lang yung daan. Umikot lang. Kasi sinarado namin yung kabila dahil taniman ng sitaw. And dito na tayo. Ay, lamig na ng tubig. Yan. Tubig. Ay. Yung kanabawa. Sus. Gito ba? Anak ba? Ikaw, pinapranking ko Andito na yung aming pond. Ayan. Ito yung mga fingerlings. Ayan. So, ito yung yung source ng aming tubig. So, kinukuha dun mismo sa ilog. So, pinadaanan lang dito para naman sa in preparation dun sa aming pond na paglalagay kapag lumaki na sila. So, sa ngayon, ito pa lang sila. Ayan. So, good thing lang dahil sa maraming dumot na yung aming tubig. So, ayan. So, medyo marami na. Ayan. So, ayan. Yung parang mga tadpoles, kung makikita ninyo, parang parang mga maliliit na palaka. Yan na sila. Ayun ang dami. So, medyo hindi mo siya makikita kapag sa video. Pero kapag tinignan mo ng mabuti, ang dami talaga. So, more or less, nasa 5,000 na na fingerless yung meron kami sa ngayon. So, hopefully mabuhay silang lahat at saka lumaki. Para kapag malaki na sila, mga nasa 1 to 2 months old, saka na namin sila ililipat dun sa sa malaking pond. So, meron naman kami inihanda dun na malaking pond. So, dun hindi na namin kailangan na na hukayin dahil naka-ready na. Tuda mo magalito nagkutora Dasi sila mo tapos sa kajinin kay namin ilaka. Dagko sila to. Sabi, kung tanawon mo lang, sabi mo ito. Nakita
lang sa mga po. Pag kasi kanya. Wala nang Medyo marami na nga, ayan, medyo malalaki na. So, sa ngayon, hindi na ngayon nagbibigay ng feeding yung pinsan ko dahil nga sa marami ng green na algae, yan, parang lumot sa paligid, ayan. So, nutrients din naman yan sa kanila. So, at saka, buti lang dahil na may mga nalalaglag din na mga insekto, at saka, nalalaglag din na mga mga uod yung iba. So, yun na din yung nagiging serve na pagkain nila kapag nalaglag. So, ayan, kita mo. Ayan, o. Ayan. So, yan, nalalaglag. So, kapag ganyan, so, yan, kinakain nila yan. Kapag bumaba yan sa baba. So, kinakain nila. So, for now, ito pa lang yung project natin na additional. Soon mag-raise tayo ng mga itik doon sa taas. So, piniprepare lang namin yung location tsaka yung area. At saka ito nga yung pala yung pinsan ko. Ayan. So, yan lang yung itsura ng pinsan ko. Pero alam nyo, masipag talaga yan. Ang daming alam niyan. Tsaka, soon, mag-board exam na yan sa Agri. So, ito lang yung yung kaagapay ko dito sa farm yan. So, sa mga single ladies, hindi kayo magsisisi kapag ito yung pinsan ko, yung pinangasawa nyo. Ayan. So, pinapromote pa nga yung pinsan ko. Single and available ko, ha? Ayan. Single and available. At ito na yung buko na maliit yan. So, kinuha ko dun sa sa maliit na puno. So, dahil abot kamay lang, so ito, ako na yung kumuha. Ay, dagdag. Nabulas kasi. Ayan. So, ito nga pala guys, yung yung mga niyog na binabalatan niyan dahil nga sa pinapakain natin yung laman sa ating mga alaga sa taas. So, dito, tinatanggal doon kasi sa kabila doon, yun. So, yun na yung niyoga namin. Sa lulo ko, ayan. For correction. Niyog ng lulo ko. So, malapad yung niyugan namin dito guys. Sa mga walang alam, ito nga, almost, kung sasabihin ko sa inyo, maniniwala ba kayo kung nasa almost 3 hectares na dato, no? Yung ang kalubihan, palibot, no? Tatlo na sarang, no? Nasa 3 hectares yung niyugan namin, ayan. So, naminana namin sa aming mga lulo. Ayan na naman. Kalahaman natin, guys. Okay na. Wait lang. Kasi naka-red ako. Kaya siguro akala niya, aray, pasay mo pa. So, tinambangan niya ako kanina dahil sa dumaan ako. So, ano yung medyo madulas na part ng daanan namin. Dito, pagka bumisita kayo, talagang magkakaroon kayo ng adventure trekking, yan. So, maglalakad kayo, tatalon kayo, tsaka aakyat kayo, yan. Kasi medyo malapad nga yung farm namin. Hindi naman sa pagmamayabangan yun, pero sa totoo lang, yun talaga yun. Talagang malapad. Alam nga naman sasabihin ko na maliit lang yung farm namin. Hindi nga namin malibot-libot eh. Meron pa dun sa kabila. So, hindi sa pagmamayabang, sinasabi ko lang. Baka kasi sabihin nyo na ang yabang ko naman. So, hindi naman namin kailangan ipagmayabang. Kaso lang, pasalamat kami sa mga ninuno namin dahil sa iniwan nila sa amin to. So, nang namatay si Papa, ito na nga, nag-decide na kami na kailangan na talaga kasi kasuhin for the future yan. Dahil wala namang ibang magmamana, wala namang ibang mag-aasikaso. Yung kami na lang, ayan, yung pinsan ko nga na single, yan, gwapo din yan. O yan, nahiya tuloy yung pinsan ko. So, kaming dalawa yung nag-decide, tsaka si tita na kung ano yung pwede namin gawin dito sa farm. Dahil nga sa mayabang kami, malapad nga eh. So, sobrang lapad, hindi na namin talaga maikot. So, ito, na isang part pa lang to ng farm. So, meron pa dun sa kabilang side. Meron pa dun sa kabilang side, sa kay Lula. Ayun. So, siguro yung kung pupuntahan namin, yung buong araw mo, siguro sa pag-iikot pa lang, mauubos na yung isang araw mo dito. Yan.
So, sinasabi ko lang dahil nga nagmamayabang kami. Pero hindi, kidding aside. Talagang malapad guys, yung lupa ng pamilya namin. Yan. So, ngayon ko lang sinasabi, ngayon ko lang pinapakita dahil gusto ko lang din ma-inspire yung ibang kabataan na mayroong lupa na pinapabayaan. So, it's time na payback time din sa mga natatanda natin na hindi na kayang gawin dati. So, ayun na lang. So, kahit paano dito sa farm, mag-i-enjoy ka. Parang ano lang, mag-i-enjoy ka, malilibang ka talaga. So, ang dami mong pwedeng gawin. So, talagang mabubuhay ka dito ng simple. Ayan, nasa paligid lang lahat-lahat ng kailangan mo. Hindi mo kailangan ng maraming pera dito. Ayan, marunong ka lang magtanim, magbungkal ng lupa, ayan, mag-alaga ng hayop. Sure na mabubuhay ka dito. Ayan. So, have a nice day.